Hi guys! So today our topic will be all about tracers. So ano-ano ba ng klase ng tracer yung meron sa market at ano ba yung kailangan ninyo para sa unit ninyo? So first, discuss ko muna itong glow gels. Kasi ito yung pinaka-importanting component para sa ating tracer unit. So it's a common misconception na if you buy a tracer unit, kahit na anong gels pwede mong gamitin. So hindi yun totoo guys. Kailangan nyo glow gels or tracer gels kung tawagin. So, paano ba nag-work tong tracer gel? So, on its own, hindi siya umiilaw, guys. So, ganito lang siya, mukhang normal gels, pero kailangan niya ng light source. So, anong mangyayari kapag meron kang light source? To demonstrate, meron tayo na itong PEC 15 natin. So, ilawan natin siya. Ayan. So, kung ano yung tinatamaan ng light source, guys, parang kumbaga, na-charge siya. So, yun yung umiilaw. Kaya kailangan natin ng light source which can be parang ganito, suppressor unit, or kagaya nito, meron tayo tracer magazine. So, ito yung mga meron tayo. So, Spitfire tracer. Ito, it's a little bit confusing kasi tawag ng factory talaga, Spitfire tracer. But in reality, ang totoong function niya lang is Spitfire. So, anong difference nun sa tracer? Ito kasi guys, pag sinabing Spitfire, ito yung ilaw niya. So, andito lang siya. So, yung pag-project ng ilaw nito is parang paganito. Kumbaga palabas. Kasi eto siya eh. So, anong nangyayari? Hindi niya actually na-charge yung gel balls natin. Although, magandang klase itong kay Tiangong kasi even if hindi niya talaga na-charge, about mga 3 or 4 inches from this unit, parang nakikita mo yung trajectory ng gels, which I will show you in the video later. So, ito naman, pangalawa, ito talaga yung merong tracer function. So, ang kinaibahan niya guys, dito sa mismong loob, meron siya dyang strip ng LED. So, yun yung nagcha-charge sa gel balls natin. So, motion activated siya. Pag dumaan dito yung gels, nacha-charge siya habang andito siya sa part na to. So, ang nangyayari, pag lumabas yung gels, nakikita ninyo, nag-i-illuminate yung gels. Actually, hanggang durog na siya, nag-i-illuminate pa siya. So, yun yung difference niya. So, itong pangatlo naman na meron tayo is tracer magazine. So, the way it works naman, meron din siyang dito naman, sa part na to, meron din siyang strip ng LED dito. Tapos, ang nangyayari, habang umakyat yung gel balls natin, nagcha-charge na siya. So, pag akyat sa blaster natin, charge na siya. So, gumagana na. Kumbaga, umiilaw na yung gel balls natin. Another tracer na meron sa market pero wala kami for demonstration purposes is yung with smoke function. So, basically, parang ganito rin yun. Pero after mo mag-fire, meron siyang actual smoke na lumalabas dito. So, wala tayo nun kasi medyo mahal. Pero yun, pwede rin kayo humanap nun. Tapos, before kayo bumili, liwanagin nyo lang talaga sa seller kung nakakapag-glow ba siya ng gels. So, originally, ang purpose talaga ng mga tracer is para makita nyo yung trajectory ng gels. Kasi, this is used para malaman kung asentado yung whatever unit that we have, either airsoft or gel blaster, para makita nyo kung saan pumupunta. Kasi it's easier to see. Kesa sabihin natin mga normal na BBs or normal na gel balls, medyo mahirap tukuyin kung saan siya tumama. So, ayun, I hope this video helped and stay tuned para dun sa demo videos. Testing tracer magazine. Testing Spitfire function. Spitfire function pa rin, pero ibang kulay. Spitfire rainbow function. Spitfire and tracer function. Blasters Manila.